Walang kondisyon na inilagay ang ating konstitusyon kung ano ang kailangan para mag-proceed ang trial dahil nakalagay that trial shall proceed forthwith. Once the Senate received the articles of impeachment, they have to convene themselves as an impeachment court. Ang nakakalungkot lang yung ilang mga kasama natin sa Kamara na yung mga statements nila, no, I think they should be very careful with their statements. And should be included yung tinatawag nating House Order of Business before it could be transmitted to the Senate. Now, in this case, if you actually file an impeachment complaint, and I'm referring to the 4th impeachment complaint filed yesterday, and immediately you just gather the signatures and lodge it directly to the Senate, then there is a constitutional violation immediately. No? Because ano ba talaga ang naging dahilan? Bakit nila ito ginawa? No? If it's really for transparency and accountability, we could do that provided that the right mechanisms are in place and the right procedures were actually followed. If not, then there is really a problem. And these are all orchestrated to, like I said, to rule out and to root out itong si VP Sara Duterte to perpetually ban her from running. Danagan Balita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami, kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-aanin na tayo. So, kung yung season, okay. It's there's hindi. Ang ganda mo today, hindi bakong bangang. Or should I say milyonaryo? Sama-sama tayo babago muli para maging milyonaryo. Alright, welcome back mga kabaitan, magandang buhay. Nandito na naman ho tayo, nagbabalik na naman ho tayo sa ating programa, ang reaction video ng Danagan Balita News Update. And of course, matsalam ho sa 46,307 subscribers. Sana bago matapos ang taon 2025, aabot na sana tayo ng 100,000 subscribers mga kabaitaan at 50,000 subscribers para ho o bago ang halalan ng midterm elections sa 2025 mga kabalitaan. And then, pasalamatan muna natin yung ating mga avid viewers kung saan po ay sila'y laging nanonood. Ating mga moderators and of course mga team replay. At si Yami Rose and Daddy Birding dyan sa Cebu City and Tubi Tobias, matsalam ho sa inyong lahat. Luzon, Visayas at Mindanao, lahat ng mga Pilipino saan mang lupalop ng ating mundo. At overseas Filipino workers, saludo ho kami sa inyo dahil kayo po ang aming bagong bayani ng Pilipinas. At huwag kalimutan mag-subscribe, pinutin ang notification bell, share nyo po, like at mag-comment, and then tuloy-tuloy sa panonood. Kung may video kayong mapapanood or advertisement, huwag nyo lang pong skip po dyan mga kabalitaan. At tuloy na ho tayo sa ating paksat usapin kung saan po ay atin naman hong bigyan ng pansin itong mga, alam niyo na kung sino-sino ho yan sila mga kabitan ha? Itong mga prosecutor ho na napili para sa mula ho sa Kamara. Ito bagang sino to? Si Hill Bungalong, yung laging may mga S, yung bibig S na gano'n pag nagsasalita. Si Double B yung tawag ko niyan eh. At itong si Congressman Defensor from Iloilo, sila po ang tinahasan ho na maging prosecutor sa impeachment laban ho ni Inday Sara Duterte. Subalit sila ay nagmamadali ho nilang i-impeach o gagawin yung impeachment trial yung Senado. Dapat i-convene na daw mga kabaitaan. Ura-ura na ho nila yung impeachment trial. Naku po! Sablay ho sila dito mga kabalitaan. Supalpalo sila dito sa mga eksperto. Ewan ko kung mga abogado ba to. Abogado ba to si Hale? Hindi ko sure mga kabaitaan ha. Itong si Congressman Defensor, abogado rin po ba to? I'm not sure about them. But kahit kung sasabihin natin abogado, pero supalpalo sila sa mga political analyst patungkol ho sa kanilang pagmamadali sa impeachment trial dyan sa Senado. Well anyway, heto po. At pakinggan muna natin itong si Senate President Escudero po ay talagang may buwelta ho nitong kay sino ba yun? Si Drilon? Ano ba pangalan ni Drilon? Nakalimutan ko, no? Franklin Drilon pala yun, mga kabaitaan. Pakinggan muna natin itong balita mula sa UNTV, yung sagot ni Chis Escudero patungkol
sa atat na atat itong si Franklin Drilon Cabalitaan. Naglabas ng pahayag si dating Senador Franklin Drilon kaugnay ng prosesong dapat na ginawa ng Senado pagkatanggap ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Aniya, dapat isama ng Senado sa agenda nito ang impeachment complaint upang ma-refer o maisangguni sa impeachment court. Ito ay dahil hindi nga makakaaksyon ng Senado dito pagkatapos mag-adjourn ng sessions. Ngunit kung na-refer ito, maaari nang umaksyon ng Senado bilang impeachment court, hiwalay sa pagiging legislative body nito. Remedyo anya dito, maaaring tumawag ang Pangulo sa Kongreso para sa isang special session para magawa ng Senado ang constitutional duty nito na umakto bilang impeachment court upang litisin ang ikalawang Pangulo. Dagdag pa ni Drilon, ang pagtawag sa Kongreso para sa isang special session ay tanging karapatan ng Pangulo na hindi maaaring questionin maging ng Korte Suprema. Kinuwestiyon naman ni Senate President Francis Escudero kung ano ang problema at ano ang mayroon para remedyohan. Iginit ng mababatas na wala silang kaukulang oras para talakayin ang impeachment case bago mag-adjourn ng sesyon ng Senado noong Miyerkules. Muli nitong tiniyak na tatalakayin ito sa pagbabalik ng mga sesyon sa June 2 matapos aprubahan ng impeachment rules. Susunod rin anya siya sa batas at legal na proseso, hindi lilihis dito at itatrato itong gaya ng ibang impeachment case. Mariin naman tinutulan ni Senador Amy Marcos ang impeachment trial laban kay VP Sara. Ayon sa presidential sister, ayaw niya ng impeachment, destabilization, revolutionary government, resign at gulo at lalabanan niya ito hanggang sa dulo. Sa dinami-rami anya ng problema ng mga Pilipino kabilang na ang mataas na presyo ng bigas, kawalan ng trabaho, kulang na sweldo at iba pa, impeachment at destabilization ba anya ang solusyon? Nakakahiyaan niya ito at dapat harapin ang dumarami at tunay na problema ng bayan. Sinabi naman ni Escudero na nirerespeto nito ang desisyon ni Senador Marcos. Pero yung ganung statement hindi makaka-apekto sa kanyang pagiging impartial or fair as impeachment judge. She was talking of the impeachment process. Not, okay lang naman sabihin, bakit ba? Sana wag na lang. Karapatan na yun. Okay. Wala naman siyang binanggit o sinabi kaugnay sa boboto sa pabor o kontra doon sa nasasakdal. Asher Tadapan Jr., UNTV News and Desk. In the heart of the storm, where shadows loom, they rise against her, seeking to seal her doom. Whispers of impeachment echo through the halls, but we stand united as the eagle calls. From Luzon to Visayas to Mindanao shore, we rally together, stronger than before. A call to defend, let our voices ascend. For Vice President Sara, we stand till the end. Alright, so nagbabalik ko tayo. Yun po ang naging komento na wala kang sapat na oras. Ba't yung ba pinipilit yung Senado? Hindi naman ho sila siguro gagawa ho ng ganyang mga hakbang kung mangmang ho sila sa batas sa mga kabalitaan. Di po ba? At itong si Drilon ay nagmamarunong din. Abogado rin yan si Senate President Cheese Escudero. Alam niya rin po kung ano yung batas. Huwag nyo na kasing ipagpilitan pa na agad-agad, kung baga, gusto nyo ura-urada ng impeachment, i-railroad nyo na mga kabalitaan do you think yan ba ay legal ho? Ay talagang yan ang pag-railroad mga kabalitaan sa impeachment ni Sara Duterte. Ay klaro naman ho na ito ay constitutional violation mga kabalitaan. May constitutional violation ito mga kabalitaan. Dahil yun po ang sabi ng mga ilang eksperto ho, yung mga political analyst, patungkol ho sa pagmamagic sa proseso sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Ito, pakinggan natin si Bungalon at itong si Defensor, yung prosecutor na napili ho ng Kongreso, kung ganun din po ba sila mag-isip gaya ni Drilon mga kabalitaan. Sige po, pakinggan ho natin to dito. Sabi ni Senate President, June 2 na raw. Anong take nyo dyan? Are you ready by June 2 o dapat ngayon na simulan na yung paglilitis? Tama yan, Alvin. We transmitted complaint for impeachment to the Senate. At hindi kami ang nagsasabi na simulan na ang trial sa labing madaling panahon because it's the Constitution itself na nagsasabing kapag na-receive na ng Senado ang articles of impeachment, ay dapat trial shall proceed therewith, forthwith, no? Ibig sabihin sa labing madaling panahon. But we will respect the Senate as an independent body also kung kailan nila sisimulan at bubukas and constitute themselves as an impeachment body. Importante lang na nakalagay at malinaw sa konstitusyon na dapat simulan at hindi yun galing sa amin. And when we say na matatapos na ang aming session at nag-break na, kahit ganun pa man, tandaan natin Alvin and Doris, ang natapos ay ang aming legislative calendar. Hindi isang act of legislative or exercise of legislative power ang impeachment. Kakaibang proseso ang impeachment, it's not part of the legislative process at ang natapos lang ay legislative calendar. It's sui generis ang impeachment po, no? At masasabi natin na
walang kondisyon na inilagay ang ating konstitusyon kung ano ang kailangan para mag-proceed ang trial dahil nakalagay that trial shall proceed forthwith. Kung may kondisyon sanang nakalagay sa konstitusyon na dapat in session, dapat magtawag ng special session, susundin natin yon. But there is no condition and the Constitution is very clear. Kapag natanggap ng Senado ay dapat magsimula ang impeachment trial. Si Congressman Jill Bungalon, si Raul Angelo Bungalon nandyan din po. Pabatiin natin na ako Bicol Party List. Congressman Jill, good morning po. Good morning po, Congressman Jill, Kong. nandyan din Yes, sa... good morning, Alvin. Good morning, Doris. And good morning to all the viewers and listeners of your program. Nagsalita na si Attorney, ano Double yung take B. mo doon? Kaka-interview lang namin kay Attorney Romy Mac. Ang posisyon ni Attorney Romy Macalintal, hindi pwedeng tumawid. Kailangan matapos ang hearing, ang impeachment hearing at madesisyonan by June 30, 2025. Anong take mo doon? Well, we respect the take of the attorney Romy Macalintal, a veteran and election lawyer. But then again, we will cross the bridge when we get there because, as mentioned by my co-prosecutor, the trial shall forthwith proceed. No, so we would like to emphasize that it's the Constitution that says that once the Senate receive the articles of impeachment, they have to convene themselves as an impeachment court, and dapat masimulan na po yung tinatawag na trial. And with the remaining months, no, before we end the 19th Congress, I guess we still have sufficient time, no, to end the trial and for the Senate sitting as an impeachment court to decide on the articles of impeachment that was filed with the Senate. So, yun po yung aming position, and that is based on the Constitution that with the timetable left for the Senate and for the Congress, we still have sufficient time within which to finish this trial and of course, expect a conviction, a favorable judgment against the Vice President. Oh, pero ang tanong doon, para sa ang inyong posisyong dalawa, kayo ni Congressman Defensor, pwedeng tumawid. Kasi ang sabi ni Romy Mac, no, hindi pwedeng tumawid. You have to decide within the 19th Congress. Hindi pwedeng 19th Congress final ang paglilitis 20th Congress. Kasi Anong posisyon nyo doon? iba na yung composition. Alvin, pwede ba ako magdagdag Of course. kay Congressman Bungalon? Of course. Yes, of course. Yeah. Kahapon, we heard the Senate President himself na nagsasabing posibleng tumawid ito sa 20th Congress. And it's up to the Senate and when they update their rules of impeachment, kapag balikan natin na hindi isang legislative action or legislative process ang impeachment. It's a sui generis process. And if the Senate President himself acknowledges that it can cross over to the 20th Congress kasi hindi natapos ang termino ng 12 mga senador, then we look forward to that interpretation by the Senate President yesterday. At balikan natin na hindi ito kailangan na sundin ang isang legislative calendar because an impeachment process, it's a separate and unique process by itself. Yeah. Congressman Jill, ikaw naman, anong So yun po mga kabaitaan, sila na nga mismo ay naguguluhan din kung sila ba ay tatalon ho, ililipat ba nila, dadalhin sa 20th Congress. Pero ganun pa man, kahit dadalhin ho nila sa 20th Congress, kahit sabihin ho nila ito na tatapusin na ito sa buwan ng June, ay pinag-aaralan din ho ito ng mga senador ho natin, mga kabalitaan. Dahil nakikita ho nila na ito ay may malaking, magdudulot lang ho ito ng malaking problema pag naituloy ho ito. Dahil sabi ko nga sa isang eksperto na ito ay constitutional violation. May constitutional violation itong pag-railroading ho ng impeachment laban kay Inday Sara Duterte. Pero pakinggan muna natin itong si Senator Villanueva ay pinatutsadahan din po itong mga prosecutor na ito dahil atat na atat nga. Ika nga, sobrang pagmamadali, baka sa bandang huli, mabunggo. Baka masisi nyo si Atras Abante dyan mga kabalitaan. Chief Justice Corona, if you recall, the late Senator Nene Pimentel said, ano ba ito, nagtatrial tayo, napakadaming kulang ng rules. Nagtatrial na. Wala pang rules pala sa ganito, sa ganyan. So ito, kailangan ayusin po ito. Ano ho yung pinaka-point ko? I think ang best way to look at this is, magiging makatarungan ba ang trial? Magiging credible ba? At magiging transparent ba ito sa ating taong bayan? Yun lang po yung pakialam ko at yun lang yung kaya ko pong sabihin. Dahil yung merits of the impeachment, hindi ko pa nakikita po actually. Kakabigay lang po sa amin. Whether napag-aralan ito o hindi, it's beside the point. Ang nakakalungkot lang yung ilang mga kasama natin sa camera na yung mga statements nila, no, I think they should be very careful with their statements. Lalo na yung mga tumatakbong senador. Pero I think it's important to note that the impeachment, articles of impeachment, reached the Senate an hour or a few minutes before we adjourned. Okay, it's been with the House
SecGen for more than 2 months, di ba? Alam natin. So yan, klaro sa atin lahat yun. I just don't feel like I have to comment on anything that has to do with the impeachment trial because I will be sitting as a judge. Forthwith yung nakalagay na word sa ating constitution, so talagang may trial na. No? Now, you look at the history of impeachment trials in this country. Walang binigay sa Senado na kung saan the next day magkakaroon kayong trial. Walang binigay sa Senado na articles of impeachment and you expect a trial right away. Lalong-lalo na walang binigay na articles of impeachment sa Senado na in a few minutes or an hour or so, mag-a-adjourn ang Senado at papasok ang eleksyon. So, lahat yun yan, facts po yan. No? Facts din po na isasama natin sa isang fact na kalahati ng Senado, 12 of our colleagues will only stay as a senator. Ang mandate nila is only until June of this year. June 2 ang aming pagbabalik. So why am I saying this? You cannot even muster a quorum kung 12 lang yung senador. Diba? Balikan ko ulit yung history ng mga trials. It takes 2 months or 6 weeks at least sa kasaysayan bago magkaroon ng trial. Bakit? Hindi po pwedeng mag-trial agad ng walang rules. Pag tinignan niyo yung impeachment rules, napakadami pang kulang. Paano i-dispose ang mga motions? Paano i-decide ang quorum? Kanina binanggit natin, 12. Kalahati mawawala na. Diba? Anong robe ang susuot? Papayag ba si Sen. Nancy na yung robe ganong kulay? Medyo si Sen. Nancy sa kulay ng robe. Ni isang senador kahapon o kamakalawa ay walang nagsabing ito ay importante at ito ay dapat i-prioritize ng Senado. Not one. So we were so focused on what we wanted to accomplish and I think we even overachieved yung aming goals dito sa Senado para ipasa itong napakadaming third reading, napakadaming bills and resolutions na ipinasa ngayon ng Senado. Kung titingnan nyo, parang isa ito sa pinakamadami sa kasaysayan itong window na ito. Sabi niya. Kaya ako, we commend our Senate President na focus siya sa trabaho and what is really important. Yun yung ginawa ko ng Senado. O yun po mga kabaitaan, nakita nyo na po mga kabaitaan. Ang sabi pa ho ni Villanueva dito ay huwag magmadali dahil marami pa pong dapat ayusin yung mga guidelines nila, yung mga rules nila mga kabaitaan. Ba't pa kayo nagmamadali? Lalo na ho yung mga nasa kongreso na tumatakbong senador sa panahon ngayon. Alam niyo na kung sino yung tumatakbo. Itong si convicted child abuser. Na talagang paepal, akala mo ganun katalino mga kabalitaan. Hindi nga marunong magtanong yan pag walang script mga kabalitaan. Di po ba? Utal-utal nga magsalita tayo nag-uutal-utal tayo rito pero at least hindi tayo public servant mga kabalitaan. Siya, nasa gobyerno. Pag nagsasalita, akala mo walang pinag-aralan mga kabalitaan. Sa bagay, nakakatulong din yan sa kanyang mga kasamahang NPA dyan mga kabalitaan. Susupal pala naman ho dito yung dalawang nagmamarunong na prosecutor ko, no? Itong si Double B, aka Double B, si sino ba? Anong pangalan nun? Bunggalong. At itong si Defensor mga kabalitaan. So, hindi ho nila iniisip na porket na-impeach na ho nila dyan sa Kamara itong si Sara Duterte, ay sila na ho yung tama. Sila na ho yung susundin. At kanilang papakialaman na ho ang desisyon ng Senado mga kabalitaan. Maraming ang mga nagtatanong at maraming ang nagtataka at gulpi-dugulat to sila mga kabalitaan. Dahil nga rin sa biglaang pag-impeach in just one day, na-impeach na ho nila. So wala hong sinusunod na tamang proseso. Ito, pakinggan ho natin to. Anong masasabi dito mga kabaitaan sa isang speaker ho natin ngayon? Ng impeachment kay Vice President Sara Duterte, kumausap po tayo ng eksperto sa batas. Nakasalang si Philippine Bar Association Committee on Public Issues and Public Relations member at Constitutional Law Assistant Professor Paolo Tamase. Magandang umaga po at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga rin ho sa inyo. Ano po ang unang reaksyon ninyo sa mga nangyari kahapon patungkol po dito sa impeachment kay Vice President Sara Duterte, sir? Siyempre ho, nakagugulat po yung pagtuloy ng impeachment laban kay Vice President Duterte. Alam po natin na makailang complaint na rin po ang naihain sa
Kongreso, no, mga nakaraang buwan, pero wala po kasing kagalawan doon sa mga complaint na iyon. So nung natuloy siya kahapon, kahit mga abogado po nagulat sa I see. mga nangyari. Oh, pero pa-explica lamang po sa amin itong proseso po ng impeachment kasi may mga nagtatanong po na syempre Vice President po siya, ano ho daw mangyayari sa kanyang kumbaga trabaho naman bilang isang bise habang nagsasagawa po ng impeachment trial sa kanya. So kapag impeached po ang isang opisyal, hindi pa po siya natatanggal sa posisyon. Nabibigyan po siya ng pagkakataon na maghain ng kanyang mga depensa kapag nagkaroon po ng trial sa Senado. So dahil hindi pa naman po na tumutuloy ang trial at hindi pa po nagdedesisyon ng Senado, ay Vice Presidente pa rin po si Vice President Duterte at patuloy lang po ang kanyang mga tungkulin sa gobyerno. I see. Okay. At ito hong nag-adjourn nga ho kahapon ng sesyon ng Senado, no? May mga nagsasabi na po pwede hong mag-convene naman agad-agad kung gugustuhin po ng impeachment court ng Senado. Ano ho ang mga pros and cons nito kung sakasakali na sila ho ay magbalik agad sa sesyon before the elections or after? So bilang pananaw ko lang po, no, as an academic, tungkulin po ng Senado na tipon upang pagdesisyonan itong impeachment complaint. Hindi po porket naka-recess ay hindi naman po sila pwede magtipon dahil hindi naman po legislative itong ginagawa ng Senado kung nagtatry sila ng impeachment cases. May pros and cons po, pero political po yung pros and cons na iyon. Siyempre meron pong epekto sa nalalapit na halalan at baka naapektuhan din po ng nalalapit ng halalan yung desisyon ng Senado kung itutuloy po yung impeachment. Okay. At magkaka-eleksyon na nga po, nabanggit ninyo na posibleng magbago syempre yung mga kongresistang prosecutor, pati na yung mga senator judge. Ano ho ang mangyayari kung abutin ng pagpapalit po sa pwesto o yung bagong regular session po ng Congress ang impeachment trial, sir? So para po prangka lang po, hindi po kasi malinaw sa batas ngayon kung ano ang mangyayari kung lumampas po yung impeachment sa June 30. Magkaiba po ang pananaw ng mga akademiko. Sa panig ko po, palagay ko po dapat magtapos din po yung trial sa June 30 dahil nag-iiba po ang Kongreso pagdating sa June 30. No? Iba na po ang Senado na uupo. So yung mga pending po na business in the Senate and the House, hindi po yun pwede tumawid ng Kongreso at kasama na rin po doon ng impeachment. Alright, marami pong salamat sa inyo pong mga binigay sa aming insights about the impeachment. Sinabi ho dito mga kabataan ni sino ba 'yon? Si Tamasi? Tamasi ba 'yon, no? Sabi niya ho dito na nakakagulat nga yung naging hakbang ho ng Kamara mga kabataan. So sila na mismo na hindi ka panipaniwala yung ginawang hakbang ng Kamara laban kay Inday Sara Duterte. Ibig sabihin nun ay siya po mga kabataan ay nagdududa kung bakit nila ito ginawa. At anong kadahilanan? At kung ito ba ay para sa bayan, ito ba ay para sa kinabukasan ni Juan de la Cruz o kinabukasan ho sa kanilang bulsa bawat isang pumirma na mga kongresista, mga kabalitaan. Yan po ang malaking katanungan na kailangan po ay mabigyan ng linaw ho talaga nila dahil marami hong mga nagtatanong patungkol sa pagre-railroad ho ng impeachment na ito, mga kabalitaan. Yo, speaker, may kinig ka, huwag kang magbulag-bulagan. Sa bawat sinabi mo, bayan mo'y tinatapakan. Sabi mo, boss, taming blind followers. Ngayon maririnig mo, galit na umaalok. Hindi ako. Alright, tuloy ho tayo dito mga kabaitaan at itong huling video na inyong mapapanood ay talagang supalpal ho talaga itong dalawang prosecutor ho dito mga kabaitaan. Kala mo sinong mga matatalino, nakaupo lang sa Kongreso, nagmistulang husgado na, nagmistulang investigador na, nagpapa-uto-uto sa kanang leader dyan. Tingnan nyo, marami na hong kinarma mga kabalitaan. Alam nyo, marami na hong kinarma mga kabalitaan. Itong yung huli nating vlog, si Suwan, si Lord Dan Suwan, nako, naggawa ho ng survey online, yung taga Cagayan de Oro. Anyari, 11% laban sa 75% ng kanyang katunggali mga kabalitaan. Bumagsak, napakalayo ho. Yung survey na nakuha niya sa online, dyan lang sa Cagayan, sa kanyang distrito, ay 11%. Samantalang yung kalaban niya ay kung nakakuha ng 75% mga kabalitaan. Toing? Yun ang resulta. Kasi makasarili kayo, hindi niyo kinukonsulta sa inyong mga konstituente. Hindi niyo kinukonsulta dahil nakikita niyo na yung pera na nakalatag lang dyan sa lamesa ni Tamba. Aba, umuusok ngayong nguso at ilong mga kabalitaan.
Parang sabik nang yakapin yung pera. Ayuda, sabi niya. Hindi ako binayaran ni Tamba. Mali yung mga speculation at fake news yung lumalabas sa social media na nagpapasalamat ako dahil binigyan ako ng pera ni Bonget at ni Tamba dahil pumirma ako. Hindi, ano yun? Wrong spelling ho yun. Wrong spelling. Ayun pala, pumirma dahil sa ayuda. Parehas lang yun, Chong. Ngayon hindi pa yan, perma now, pay later yan. O idadaan sa ayuda, idadaan sa AX, idadaan sa AKAP. O ganun pa rin yun, bribery pa rin ho yun, Chong. Huwag niyo naman kaming gawing tanga kasi yung mga tao dyan sa First District ng Cagayan de Oro ay hindi ho tanga kasi kayo ang naging tanga na talagang ginawa kayong tanga ni Tamba dyan. Napaka tinuring pa namang abogado mga kabaitan. Nawala tuloy yung bilib ko nitong si Suwan mga kabaitan kasi makikita ko sa Senado, formal na formal, sobrang tahimik at maamo yung mukha. Talagang sabi ko sa ito, magaling tong abogado to kasi nag-iisip to eh. Hindi talaga sumasakay sa mga pambibira ng kalaban ni Inday Sara Duterte. Tapos nung nagtanong siya ni Tatay Digong Duterte, tagang kalmang-kalma lang, sabi ko magaling tong abogado to. Hindi nagpapadala sa aura ho dyan sa loob ng plenaryo ng House of Representatives. Ngayon pala may pasikreto, hinihintay lang pala yung tamang pagkakataon. Lumagda, humingi pa ng patawad. Ba't ka ba humingi ng patawad? Panindigan mo! Yun ang gusto mo. Panindigan mo. Congressman, Congressman Lordan Suwan. Kung hindi naman mali, yung ginagawa mong pagperma, huwag kang humingi ng sorry. Pasalamatan mo yung taong bayan kasi pumirma ka. Pero sa bandang huli, iyak later. Kasi 11% yung nakuha sa survey mga kabalitaan. At ito naman prosecutor ho natin, si Bunggalong at si Defensor. Dito po makikita ho natin yung kanilang katangahan mga kabalitaan. Pakinggan ho natin yung paliwanag dito ng isang eksperto si Dr. Kalilong. Tuturing ang susunod nating makakapanayam, Boyang Jopel, ang political analyst po na si Dr. Floylan Kalilong. Dr. Kalilong, good morning. Johnny Bañez, Jopel Pelenyo po. Live na po tayo sa DWIZ, Channel 23. Doc? Morning po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Magandang umaga po. Alright, unang-una sa lahat, Doc Kalilong, nakagugulat pa ba o expected na itong pag-impeach ng Kamara kay VP Sara? Doc? Well, hindi ako nagulat. It's actually just a matter of time. But what really bothered me the most here is the abruptness tsaka yung sabihin na nating railroaded attempt that was conducted in order to file and immediately submit this impeachment complaint to the Senate. Based on the Constitution kasi, if you're going to look at Article 11, Section 3, maliwanag yung ating reglamento ron, particularly dito sa tinatawag nating 10-day rule, that all the impeachment complaints should be carefully verified, should be scrutinized, submitted to the House rules, and should be included yung tinatawag nating House Order of Business before it could be transmitted to the Senate. Now, in this case, if you actually file an impeachment complaint, and I'm referring to the 4th impeachment complaint filed yesterday, and immediately you just gather the signatures and lodge it directly to the Senate, then there is a constitutional violation immediately, because the impeachment complaint, you need to understand, impeachment proceeding per se is a modest and at the same time a solemn act that is vested on the Congress, and it should be carefully scrutinized and carefully evaluated. Alright. There should be really a process na dapat nasunod. Opo. Doc Kalilong, are you saying na quote-unquote minadali ni Railroad itong prosesong ito at pwede bang magamit yan as technicality? Yes, there could be some legal challenge to that, because primarily when you look at the impeachment complaint as a power vested in the Congress, it should actually follow and it should be subject to the constitutional limitations. Now, if this was not observed, as I was saying, pwede talaga magkaroon ng legal challenge or legal question to this, which again may lead to some kind of political question as well, and may lead to some political address. So, yun kasi ang problema kapag hindi natin sinusunod ng tamang proseso. Magkakaroon talaga ng mga technicalities diyan. So hindi po nasunod, Dr. Kalilong, itong 10 days na pag-verify dito po sa 4th impeachment complaint? Yes, actually, yung 10 days naman kasi na yun, hindi naman talaga siya parang directly stipulated na dapat 10 araw. Maaari kasing maaring mas mabilis doon sa 10 days. Pero ang kailangan kasi dito is yung proseso ng verification, ma-establish natin yung sufficiency in form and substance. Ngayon, kung hindi siya talaga na-submit doon sa tamang proseso, and definitely, it cannot be done in a single day.
Okay? Hindi ito nagagawa sa loob ng isang araw. So maliwanag na hinabol nila ito sa last Bago session matapos para yung session. lamang mai-transmit sa Senado para bumulong yung impeachment complaint. So to me, it's done in bad faith. And Okay. certainly this is not good for democracy. Apo, pero Doc Calilong, karamihan naman ng mga kongresista natin, abogado. Alam nila yan, di ba? May mga judge pa nga dyan, kung di ako nagkakamali. So alam nila yan. So anong basa mo? Talaga bang kinapos ng oras? O talaga bang sinadya? Or anong basa mo rito, Doc, bilang isang political analyst? Kasi alam naman natin, numbers game yan eh. Na pagdating sa Senado, walang numero eh. Yeah, totoo naman yan. But then again, no matter how brilliant you are, no matter how good you are, and even if you know all these legal technicalities and legal loopholes, even if you're a legal luminary, it boils down to the kind of sway, the political influence Yun that is lang. bestowed upon you, especially in the Congress. Yung kumpas, So, yung kumpas. Apo. yeah, sabi nga nila, there's always strength in numbers. And if they are that many, Alright. Okay. kaya nilang gawing puti ang itim at kaya nilang ituwid ang isang batot. So to me, this is a clear manifestation of political maneuvering and that is very rampant in the government right now. At dahil nga Kuyang Jopel, Doc Calilong, na numbers game ito, malaki ang magiging papel ng resulta nitong midterm elections. Tama, Doc, dahil kailangan ng numero ng Senado eh. Kailangan ng numero sa Senado para mag-push through itong impeachment na to. Dahil kung walang mga makukuhang sapat na boto sa Senado, may tuturing na baliwala ang impeachment. Doc Calilong, tama po ba? That is right. I think the administration is actually looking at the pre-poll surveys that we're having right now, wherein 10 out of 12 ng mga administration candidates are actually figuring in prominently. And this is the reason kung bakit matakas ang loob nila na i-act kagad ito sa Senado on the premise na karamihan sa mga manok nila or majority of their candidates will actually win. And if it happens, then it's going to be a very easy thing for them in the Senate to prosecute and convict VP Sara Duterte, which will eventually lead to their grand design of rooting out itong si Sara Duterte from potentially running in the 2028 elections and also ending the Duterte brand of politics in the country, di ba? So maaari itong questionin, Doc Calilong, itong impeachment complaint na ito? At saan? Saan ko questionin? For me, pwede naman siya talagang questionin, and when you look at the principle of co-equality of powers, even the Supreme Court could actually be used as a final arbiter to test whether or not this decision to impeach is really built on solid legal grounds, kasi if not, dapat maging firm dito ang ating Supreme Court na i-rule ito as unconstitutional. And definitely, kung gusto naman nilang mag-file ng other impeachment complaint, they may do so. Pero ang kasi dito, at the end of the day, is ano ba talaga ang naging dahilan bakit nila ito ginawa? If it's really for transparency and accountability, we could do that provided that the right mechanisms are in place and the right procedures were actually followed. If not, then there is really a problem. That's why I'm I'm looking at the congressmen who actually did not sign the impeachment complaint. Kasi kung titingnan natin, ang unang pumirma si Sandro Marcos, ang huling pumirma yung speaker. So when you look at it, parang orchestrated talaga. And these are 215 congressmen. And may mga hindi pumirma na sa tingin ko talaga namang naninindigan at may prinsipyo, halimbawa si Congresswoman Bernadette Herrera, hindi siya pumirma, So ito yung mga klase ng mga mambabata siguro na may paninindigan. All right. First in the Philippines, sa history natin, Vice President impeach. Sino ang next in line, Doc Calilong, sa ganyang pangyayari? If ever tuluyan ng mapatalsik sa pwesto si VP Sara, sinong next in line? Definitely, the president could actually pick or nominate, who will be the vice president. And po pwede kasi ang mangyayari dito, syempre, ang pipiliin niya yung kaalyado niya at hindi susuway sa kanya. And this will be a part of their design to actually run again yung kanilang mamanokin for the 2028 elections. So again, these are all orchestrated to, like I said, to rule out and to root out itong si VP Sara Duterte to perpetually ban her from running, So we don't and I'm not entertaining at this point any thoughts na magkakaroon tayo ng mga destabilization or mass movements, like I said, because this is going to be very disruptive doon sa ating sa flow ng ating economy and sa maayos na nakalakaran ng ating lipunan. But then again, it's a possibility, lalo na kung ganito nga na may nakikita tayong use or colors of political harassment. With those technicalities, Doc, saan hahantong itong impeachment na to?
Well, it will, definitely the Senate cannot act on it right now. We'll have to wait, for the new composition of the Senate to actually take form by June 30, by then, if they will be having that as the first order of business, then makikita natin na talagang solid and very decisive yung liderato ng ating pamahalaan na tanggalin or i-impeach talaga si President si VP Duterte despite and in spite of the so many problems that this country is facing. Alright, Doc, binabanggit naman syempre nung ilang mga solid at maging to si Attorney Sal Panelo na on the other hand, may positibong epekto po itong pang quote-unquote panggigipit kay VP Sara dahil lalo lamang kumukuha ng kumbaga suporta sa mamamayan ang pangalawang pangulo dahil sa nangyayaring ito. Can you comment on that, Doc Calilong? Well, culturally, if you try to look at the Underdog, political culture of Filipinos, medyo mahilig talaga tayo to root for the underdogs, And this is something na siguro hindi naiintindihan yung dynamics at complexity nito ng liderato ng ating pamahalaan. Siguro maaaring magiging rallying factor nga ito actually for us to be not just to support VP Duterte but to actually see that this administration is actually parang Yes. That was what I'm saying. Pwede talaga siyang maging pwede talagang maging triggering factor ito, for mass unrest and some kind of civic actions to actually take place. We don't know yet. It will depend on how the public will parang more or less accept the current situation. Pero the way I see it, as I'm monitoring, social media and mainstream news as well, mukhang negative talaga yung interpretation. All right. Sir, anong implication nito? Kasi parang may sinasabi din na hindi tinupad o hindi sinunod ng mga mambabatas yung utos ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na wag nang isulong, wag nang ituloy yan kasi nga magkakaroon naman ng division yung bansa. Well, sa aking pananaw naman po from the get-go, I think this was just a ploy, that was orchestrated by Malacanang to actually give us the impression that the president is actually playing the role of a Pontius Pilate here, that is washing his hands off the guilt. Pero the way I see it, no impeachment complaint will push through nang hindi or walang basbas ng Malacanang. Parang lang yan Sorry pero maisingit ko lang Parang yun nangyari sa pangkisa ng isang malaking network yan. Na pinipilit nilang mga mambabatas ang may gusto, pero ang totoo, may kumpas. Yeah. Diba? Aggressive, Doc. Anyway, Doc. Exactly. Nasa inyo pong pagkakataon, baka may karagdagan po kayo mensahe. Go ahead. Well, definitely this is one of the episodes in our history na medyo masusubukan na naman yung ating resolve bilang isang demokratikong pamayanan And I hope that our countrymen will always stay vigilant and that we will always be informed about the right path and the right decision to take. And hopefully we could use this elections as a barometer, as a way by which we could vote the right people. Again, this is always a cliche, pero every elections is always a time for change. And I think we have the power to mobilize that and to utilize that to our advantage. And let's not waste that opportunity. Yun lamang po. Maraming pong salamat. Dr. Calilong, they told us health was free, but now it's costing you and me. Out of pocket, don't be shy. Just sell your stuff and wave goodbye. They said we got reserves, don't fear, but the funds are thinner every year. Sin tax laws they did collect, but where it went we can't detect. Where did the budget go? Nobody seems to know. Is it for some Nawala yung microphone mo. Ay, alright. Narinig nyo na ba? Narinig nyo na ba? Where did the budget go? Grabe ito nakakabilib itong si Dr. Calilong dahil hindi ho siya bias pero nakikita doon po siya talaga nagsasalita kung ano po yung totoong pangyayari. At mantakin nyo, maski si PBBM at itong si Tamba ay sinabihan na isang orchestrated lahat mga kabaitaan at may pagka-Pontius Pilate itong si Boget para hindi daw siya masisi ng taong bayan yung planong impeachment. Kaya nga sabi ko nung pinakauna pang vlog natin patungkol dito sa impeachment na plano lang kay Inday Sara na drama-dramahan lang sa Malacanang ng magpinsan. Hindi mo tayo nagkamali ho.
Even si Dr. Kalilong ay nagsabi na ho na ang lahat na ito ay orchestrated at sabi nga po na matakin yung pumirma una yung pamangkin, yung anak ni Bonget at yung paghuli ay itong si Martin Romualdez. O diba, halatado na ho yung kanilang blueprint mga kabalitaan. Wow! Booking na booking ho sila sa kanilang kalukuhan. Supalpal dito yung kamera. Parang naging tanga ho sa pagpapaliwanag ni Dr. Kalilong mga kabalitaan. Ay, matsalam ho pala sa inyong lahat Ang 46,320 na ho yung ating subscribers ngayon. Pataas na ho ng pataas. Sana bago ang eleksyon, makabot na ho tayo sa 50,000 subscribers mga kabalitaan. At 100,000 subscribers ho para bago ho ang matapos ang taong 2025 kabalitaan. Alright, so ayun, naintindihan nyo na po. At makikita ho talaga natin yung hindi tamang proseso ay lalabas ho talaga yung katotohanan mga kabalitaan. Laban ho sa mga mapang-api sa ating gobyerno, na mula sa ating gobyerno, mapang-ampi mula ho sa Kamara, landen mula din ho dyan sa Malacanang mga kabalitaan. At nakikita na ho natin maliwanag pa po sa crystal clear na itong pag-impeach ni Sara Duterte dyan sa Kamara ay may tinatawag na constitutional violation. So kumbaga, maaari itong questionin sa korte at maaari itong kumbaga, wala na, tapos na, wala na. Hindi na natin ito pag-uusapan kasi malaking problema ho. May mga lapses na ginawa yung ating mga mambabatas dyan sa Kamara na nagmamadali ho para patalsikin si Sara Duterte at yung mga pumirma nagmamadali para mabigyan ng budget. Siguro bibigyan sila ng budget, ayuda ho. Siguro mga linggo bago magsimula yung halalan mga kabalitaan. Kasi yung pagpirma ho ngayon, wala pa silang mabibitbit. Walang mabibitbit ho sila. Uwi mo na kayo para hindi tayo halata. Ipapadala ko na lang sa bank account ninyo. Ito na yung papadala. 1 week before yung bago matapos pala. 1 week bago matapos yung pangangampanya nyo. Ipamimigay nyo to sa mga leader nyo. Kayo nang bahala. Yun po yun. Hindi ibig sabihin na binayaran na harap-harapan. Binayaran ho sila yung mga pumirma. Lalo na kasama na ho dito sino ba yun? Si Mitch Oy sa Caloocan mga kabaitaan. Second District, kasama na rin si Kagas. Sino pa ba? Pati si Lord Dasuan sa Cagayan. Kasama na yan, mabibigyan ho ng ayuda. 1 week before ho matapos ang kampanya mga kabaitaan. Siyempre, ang pagmumudmud ho ng pera niyan, gagawin ho yan gabi. Tapos kinabukasan, mag-e-election na. Yun, gapangan na yan dyan mga kabaitaan. Walang doon na lalabas yung ugaling buhaya. Gapangan na ho. Yun po ang totoong tipikal na buhaya mga kabaitaan. Sa huling gabi ng kampanya, lalabas na ho yung mga buhaya. Gagapangin ho kayo dyan sa inyong mga tirahan at tandaan nyo po, tanggapin nyo lang yung pera na kanilang ibinibigay dahil pera nyo po yan. Huwag pasalamati. Huwag pasalamatan. In Tagalog, ayaw pasalamati. Sa Bisaya pa. Dahil pera ho niyan, pera nyo yan, hindi ho pera nila mga kabaitan. Kasi yung perang yan, mula ho sa ating mga taxpayers mga kabaitan. Dito lalabas yung ugaling buhaya ang ating mga kongresista. Last day ng kampanya, tapos gabi pa yan gagawin ang gapangan ho mga kabalitaan. Wala na ho tayong sapat na oras. Kita-kits tayo sa darating na mga oras at araw ho. Tayo po magbabalik sa pagbibigay karagdagang kaalaman ho sa mga pangyayari sa ating lipunan kung pag-usapan ho ang talagang walang kwentang politika ho sa ating bansa. Walang kwenta dahil puro lang sila mga kabalitaan. Pera-pera lang. At matsalam ho sa inyong lahat, sa inyong walang sawang panonood. At pag-subscribe, sa hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na ho kayo mga kabaitan para ho tayong lahat laging updated sa mga ganapan sa ating lipunan. Lahat ng mga nanonood, Luzon, Visayas at Mindanao, saan mang lupalop ng ating mundo na may mga Pilipino at overseas Filipino workers, saludo ho kami sa inyong lahat dahil kayo po ang aming bagong bayani ng Pilipinas. Magbabalik pa ho tayo, huwag ho kayong aalis at dagdagan nyo pa po ang ating mga subscribers. Subscribe na ho kayo mga kabalitaan. To God be the glory. Mama! Chip chip! Mwah! Peace out!